na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Meron na naman hong Chinese vessel lamang ang sumadsad sa Tubataha alas 11:45 kagabi. Ay di ba nauna yung Amerika, USS Guardian? Ginardyan nila. Pero may pumasok na naman. Papasok lang ho ng balitang ito mga kasama. Yan, naman ho ang detalye maya-maya. Sa Maynila muna tayo, araw ho ng kagitingan ngayon, pero meron hong nagpakamatay. Nawala ng kagitingan ang 17 anyos na estudyante ng Lyceum sa Velasquez Street, Tondo, kanina pasado 1:00 ng madaling araw. Ang biktima ay nakilalang si Daryl Tolentino, may nanay ho na nagtatrabaho sa Dubai. Natagpuan ho ng kanyang tiyuhin ang bangkay ng biktima sa loob ng kwarto nito na nakahandusay sa sahig. May nakapulupot na kumot sa kanyang leeg at may laslas din ang kanyang pulso. Nakita rin ho malapit dito ang lalagyan ng liquid detergent Domex na hinila lang ininom ng biktima. Dinala na ho sa ospital ang biktima, ngunit naideklara itong patay na. Dinala pa. Huling nakitang buhay ang biktima pasado alas 8 kagabi matapos ang maghapong wala ho sa bahay. Blanco pa ang mga otoridad kung ano ang nagtulak sa biktima na magpakamatay. Kahapon sa Batangas, 2 rin nagpakamatay na estudyante, di ba? Grabe. At si Cristilio una. Samantala sa Caloocan mga kasama, kalaboso isang 37 o isang 73. Ayun, anyos. Lolo po ito. Matapos siyang gahasain ang kanyang 20 anyos na dalagang apo sa barangay 73. Sus, lolo. Lolo naman, no? Naharap ngayon sa kasong rape ang suspect na kinilalang si Angelo Obra. Habang tinago naman sa pangalang Maria ang biktima. Ayon sa pahayag ng biktima, nangyari po ang panghahalay ng kanyang sariling lolo sa loob ng kanilang bahay habang wala ang kanyang mga magulang. Nabatid na nagpakalasing muna ang suspect. Si lolo, at tatakutin ito nga po saka isasagawa ang pamamolestya. Agad namang nadakip ang suspect na magsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang at mabilis na pinaaresto sa mga pulis si lolo. Natakdang isa ilalim sa inquest proceedings ngayong umaga ang suspect matapos magpositibo ang biktima na ginalaw niya. Nako yan. Naglalagablab sa 558. Buti pa si Lolo Cal, matino yun. Pero mamaya, ito muna, meron pong isa patay. Isa ho patay sa aksidente, habang 2 naman ang sugatan. Vehicular accident sa Antipolo. May report si Silvestre Labay. Silvestre i Radyo Nimo Bay. Isang 14-wheeler truck na puno ng buhangin ang bumangga sa isang taxi at single motor sa kahaba ng Marcos Highway, Kabading area, patungong Buso-Buso. Malapit ito sa RPSB headquarters. Nasunog ang truck. 2 ang sugatan, isa ang critical at isa ang patay na hindi pa nakilala. Posibleng may isa pa na tao na nasa ilalim ng truck na maaaring natabunan ng buhangin na sakay naman ng truck na kasalukuyang pinagtulungan ng Antipolo Rescue na may angat ang naturang truck. Kasama mo sa Antipolo City para sa DZXL 558. Ako, si Silvestre Labay. Tatak, RMN. Sports. DZXL Bulat Palaro. Umuwi ang import. Hawak kayong panghimagas. Saglit lang. Dali lang. Okay. Lagyan kita ng background. Okay. Sige. Baka may gusto magpanghimagas dyan, ha? Pagkakataon mo na. Hanip yung background mo kasama mo yun. Naalala ko yung kabataan natin, no? Diba? Parang nasa kwanlan tayo. Nasa barangay lang tayo. College naman. Sige. Hindi pala college. Oo naman college. High school. Yan. Nasayawan sa baryo. Umuwi ang import ng Talk and Text na si Donnell Harvey sa Amerika. Uwi na pala Tapos masangkot sa aksidente ang 3 niyang anak sa Atlanta. Sa biglang pag-alis po ni Harvey,
lalabanan tropang texters ang Barangay Ginebra Gin King sa linggo na walang import. Sa kabila naman ito ay kumpiyansa ang talk and text na mahuhugot nila ang isa sa 3 reinforcements na nasa nilang listahan ngayong linggo bago labanan po ang Ginebra. Huling naglaro si Harvey noong Sabado kung saan umiskor siya ng 6 points sa 94-84 na panalo ng tropang texters. Laban sa Global Port, Batang Pier sa Iloilo. Yeah, pala, umuwi na pala. Kaya where are you na itong kanta? Ayun na. Wala pala si Misteryoso. Wala na. Misteryoso. Sayang. Wala talaga sa timing palagi. DZXL Showbiz Balita. When the boy in your arms is the boy in your heart. Everybody and everyone, Ay. Basta. it's me, Nolly. Ano ngayon? May sulat ba ngayon? May sulat ba? Meron. I am your 1.5, and my Isloli for today is about kanina umuwi na sa Amerika, ngayon bumalik na galing Paris. Meron po akong sulat dito galing kay Ate Chrissy. Hello Ate Chrissy, welcome back. Back to work na ako ngayon, Loli. Diretso sa sulat. Loli, sabi niya, Dear Loli. Oh, Loli. Dear Loli. Wala namang meron bang interview? Ha? Wala. Sige lang. Holiday naman eh. Bigyan niyo naman ako. Ito na nga lang yung portion ko. Sian niyo pa. May sulat eh. Dear Loli, bumalik na ako. Matapos ang bongga kong bakasyon sa Europe. May nakilala ako doon, Loli. Aba? Oo. Talaga Europe, ha? May edad na nga lang na lalaki sa France. Siguro mga 60, may 20% discount na yun dito. Oo. Hindi naman kaya Santo Papa yan, Loli. Hindi, wala sinabi kung Santo Papa. May edad na daw na lalaki. Basta Papa Bol pa. Oo, Papa Bol! Tama ka! Talaga. Natuwa naman ako dahil aprobado ni Bimbi yung lalaki, Loli. Kaya wait and see na lang ako. Kaya praying. Kinausap ko rin si Santo Papa. Para bigyan ako ng Papa. Sana maging okay kami. Love, Chris. Thank you, everybody. That is my Isloli. Happy holiday. Ay, bumalik yung kanta mo. Oo. Love hurts na ba yan? Hindi, kuwan pa rin. Where are you now? Okay, Nazareth pa rin. Si PB kasi wala. So hanggang mamayang tanghali, I love you because you love me. I'm Loli. Papa, rapa, pop. Loli, pop. Hindi gasgas, Ayun na. patras, Nag-import tayo, import. medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. May import tayo sa Pahimagas Beauty ngayong umaga, si Rona Chris Inabe. Ayan, pakibaba mo yung liabi tubo dyan. Inabi ko na nga ba eh. Inabi ko na nga ba? Hi, Rona Chris. Good morning. Morning. Laughter is the best medicine. Ika nga nila. Sa San Diego, California, isa sa inaabangan ng taong bayan ng American Laughing Championship na lalahukan ng 10 contestant upang matamo ang pinakakaibang klaseng tawa sa kasaysayan. Ayon sa mga organizers, mula sa 10 ay 3 na lamang ang pipiliin ng mga taga San Diego, California, ang isang kakaibang kompetisyon ng pagalingan at patagalan sa paghalakak. Nahati ito sa iba't ibang klaseng tawa tulad ng belly laugh,
Alabama Knee Slapper, Maniacal Laugh, Diabolical Laugh, at ang pinakamahirap na challenge, ang paghawa ng tawa sa mga manonood nang wala naman silang kinatatawanan. Layo ng contest na ito ang maiwasan ng mga taong sumimangot. Kasama nyo sa RMN News Center from FEU. Ako si Ron Enabe, Tatak RMN. Thank you, Roner. Tawa kami ng tawa. Tawa yung tawa. Ano nakakatawa ron? Seryoso ka. Thank you. Salamat ha. Nabi ko na nga ba? Nabi. Nabe. Ito na. Dali lang. Where are you? DZXL Ulat Trapiko. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thanks. Ay, nawala eh. Andyan ba? Sus Mario Joseph. Bye, naputol. Marcos. Hey! Wait a minute. Ang mga sasakyan ko sinag ay Hey! ang usad ng mga Wala. sasakyan. Bahagyang bumabagal lamang pagdating sa Ala. Kaiba tayo ng mundo. yan ay galing Cainta ay at yung galing Marikina na mga private vehicle ay tutungo sa naturang lugar. Pero galing Katipunan patungo naman sa bahagi ng Masinag, patungo Antipolo, Cainta ay tuloy-tuloy. Bahagyang bumabagal pagdating naman sa bahagi ng Ligaya. Pero pagkalapas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Paano? Paano? Hanggang bukas na lang ho. Ano? Dire-diretsong mga... Andyan pa? Wala naman tayo dyan. Mga west at para Paano ba yun? Ikaw na nga, pare. listeners, inaantabayan nila sa mga body at Weng, yung moto Okay. Wala, dire-diretso na. ay handog natin yan. Ngayon lang ako na-insulto ng todo. Sobra-sobra na to. Ang ganda ng umaga, oh. State University, ba, nakikinig Parang wala. si Ren. Parang... Para may programa sa sarili, oh. Ano to? Wala. Lagi yan, kasamang Weng, ano? At body, malaki. Lagi. Wala naman sinasabi, ah. Dead na kami, oh. Ang Ito ho ang ehemplo ng isang walang... walang... Monitor. kapag ganito talaga kasamang Yan ho ang ehemplo ng reporter na walang monitor. Oh, yan. yes. Hindi kami nagkaintindihan eh. Hindi, meron naman. Naintindihan naman kasi. Hindi, dakdak kami ng takdak kanina pa umaga, eh. Ayun, tinan mo. Sige lang pare. Okay, puso mo. Hindi. Paminsan-minsan, eh. Masarap din magano, eh. Oh. Hindi naman kasamang body. Sige, overtime na tayo. Kasama Ramo, go ahead. Moto. Moto natin kasamang body at Weng. True friends walks in when the rest of the world walks out. O kaya nga, iwanan ka na namin. Away. Go away, go away. Walk away. Tagalog. Ang Tagalog, ang tunay na kaibigan ay laging nandyan, habang ang iba naman ay nag-iiwanan. Yan. Bastos. Bastos ng langaw na to, ah. Nang Pumasok. Silvestre Labay, Tatak, Amen. Sabi, hindi ko makalimutan tong araw ng kagitingan na to. Kiting pa siya. Araw ng pambabastos to. Ha? Araw ng kawalang hiyaan. Ayaw ko na gusto ko tuloy-tuloy na tayo. Sorry, overtime. Pero diretso mga naglalagablabaw ng mga balitang tatakaramin ang inyong napakinggan sa DCXL 558. Araw po ng kagitingan ngayon, Martes na umaga, ang petsa Abril 9, 2013. Kasama niyo sa serbisyo publiko the City of Zamboel, Liceles Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Lalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa unang